Nagsimula ang kwento sa isang madilim na eskinita kung saan may dalawang lalaking nakatambay at bigla na lang dumura sa sahig ang isa sa kanila. Pagkatapos mismo, dumaan ang bida natin sa kanila habang iniisip kung gaano kaingay at kadumi ang kanyang lugar araw-araw. Bukod pa roon, ang bahay niya ay isang maliit na kwarto lang sa rooftop na may sukat na 5 piyong. At ito ang ating bida, si Bong Joon-hyuk, na ramen na naman ang hapunan ngayong gabi. Ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho ng husto pero hindi nakakaipon ay dahil sa malaking utang na kailangan niyang bayaran kahit na mamuhay pa siya sa kahirapan. Habang humihigop ng noodles, iniisip niya kung paano siya walang espesyal na kakayahan o magandang kinabukasan na naghihintay sa kanya. Pero habang tinatangisan niya ang kanyang ordinaryong buhay, isang asul na screen ang biglang lumitaw sa harap mismo ng kanyang mukha. Habang kumikinang na asul ang kanyang mga mata, lubos na nagulat ang ating bida habang may nakasabit pang noodle sa kanyang bibig. Sa sobrang takot niya, naibugan niya lahat ng pagkain kinakain niya. Habang nalilito pa rin sa buong sitwasyon, nagtataka ang ating bida kung ano nga ba ang isang awakening. Ang isang awakening ay parang isang biyaya at kung gagamitin mo ito ng tama, maaari mong tuluyang baguhin ang iyong buhay. Gayunpaman, matatamasa mo lamang ang swerteng iyon kung mananatili kang buhay dahil seryosong mapanganib ang pagpasok sa tore. Sa loob, maaari kang lapain ng mga nakakatakot na halimaw o maaari kang magyelo o masunog sa mga matitinding kapaligiran. Ang mamatay dahil sa lason ay isa rin sa mga posibleng mangyari. At syempre, ang mapipinang bitag at marami pang iba na medyo problema dahil karaniwang iniiwasan ng ating bida ang komprontasyon kung posible. Iniiwasan niya ang mga mapanganib na sitwasyon at ganoon na siya namuhay sa loob ng 25 taon. Kaya naman iniisip niya kung ito ba ay isang tunay na awakening o kung pagod lang siya at nakaidlip. Kaya para malinawan, nagpasya siyang isigaw ang kanyang status window, at sa kanyang status screen, nakasulat na ang kanyang affiliation ay black at ang kanyang trait ay max level summoning. Dahil doon, napagtanto ni Bong Joon-hyuk na hindi ito panaginip at nagsimulang magtaka tungkol sa kanyang bagong summoning ability. Lumalabas na bawat awakened person ay nakakakuha ng espesyal na kakayahan na kilala bilang trait at iba-iba ang uri nito mula sa paggamit ng espada at kalasag hanggang sa pagiging higante o pagpapagaling ng mga sugat. Sa lahat ng iyon, ang summoning trait ay nagpapahintulot sa paggamit ng mga nilalang tulad ng mga espiritu at phantasmal beast. Sa madaling salita, ito ay isang kakayahan na hinahayaan kang gumamit ng mga partikular na uri ng summoned creatures. Nagtaka naman ang ating bida kung anong klase siyang summoner at nagpa siyang subukan ang isang cool na skill. Kaya't inabot niya ang kanyang kamay at sinubukang gamitin ang kanyang summoning ability sa unang pagkakataon. Pero medyo nailang siya at nagpa siyang subukan ang random summon, na tila mas madali. Gayunpaman, walang nangyari. At ang ating bida ay nakatayo lang doon na may lubos na pagkalito sa kanyang mukha. Makalipas ang isang sandali, kinamot niya ang kanyang ulo at naalala na hindi mo maaaring gamitin ang mga kakayahan sa labas ng tore. Iyon ay dahil ang mga kakayahan ng isang player kasama na ang kanilang mga skill, ay may bisa lamang sa loob ng tore. Ang tanging exception ay ang status window. Sa labas ng tore, ang isang player ay walang pinagkaiba sa isang normal na tao. Pakiramdam ng ating bida ay isa siyang ganap na tanga dahil common sense lang ito kung hahanapin mo lang online. Kaya sumuko na siya sa ideya dahil hindi naman dapat gumana ang isang skill sa labas ng tore pero biglang may lumitaw na asul na screen sa harap niya na sinisimulan ang random summon. Nagsimulang kumislap ang mata ni Bong Joon-hyuk at lubos siyang naguguluhan sa sitwasyon at isang malaking lilang magic circle ang lumitaw sa harap ng pinto ng kanyang maliit na kwarto. Mula sa loob ng portal na iyon, isang misteryosong lalaki na may mamula-mulang buhok ang nagsimulang lumutang palabas. Nalaglag ang panga ng ating bida habang nagtataka kung bakit gumana talaga ang kanyang skill. At sa gulat ng ating bida, ang summoned creature ay isang tao na binati siya ng isang ngiti. Hindi makapaniwala si Bong Joon-hyuk na gumana ang summon sa labas ng tore at bukod pa roon ay nagdala ito ng isang tao. Bigla, nagsimulang amuyin ni John Corsac ang hangin na may seryosong ekspresyon. Pero amoy lang pala iyon ng ramen at tuwang-tuwa siyang humihingi ng isang kagat. Pinanood lang ng ating bida habang nilalamon ng lalaki ang kanyang noodles, iniisip na nag-summon lang siya ng isang palamunin, at kumain ang lalaki ng may ganang-gana na hinigop niya lahat ng noodles sa isang subo. Pagkatapos, nagreklamo siya na maanghang ang ramen pero nagtaka ang ating bida dahil mild flavor naman iyon.
Isinasantabi muna iyon, nagtaka ang ating bida kung paano gumana ang skill at bakit tao ang kanyang nasummon. Kaya binuksan niya ang status window at natuklasan na kaya niyang mag-summon ng mga tao na may iba't ibang ranggo. Bukod pa roon, ang mga ranggong ito ay gumagana na parang isa sa mga gacha game kung saan kailangan mo ng maraming swerte. Pagkatapos mismo, isang bagong notification ang lumitaw tungkol sa tatlong prinsipyo ng nasummon. Ang una ay protektahan ang summoner, ang pangalawa ay sumunod, at ang pangatlo ay nagsasabing laging nauuna ang proteksyon. Samantala, ininom ng lalaki ang lahat ng sabaw at iniisip ni Bong Joon-hyuk na maganda pakinggan ang absolute obedience, at inihayag ng catalog na ang pangalan ng summon ay John Corsa, isang sire rank na super rare assassin. Bigla, isang rumaragasang impormasyon tungkol kay John ang pumasok sa isip ng ating bida na nagdulot sa kanya ng sakit ng ulo. Kumislap na asul ang kanyang mga mata habang nagsisimula siyang magkaroon ng kakaibang pangitain. Sa pangitain ito, nakikita niya ang isang taong nahuhulog mula sa napakataas na lugar patungo sa isang lilang portal. Ang tao ay patuloy na nahuhulog ng una ang ulo patungo sa isang maliit na itim na tuldok sa ibaba, ngunit si John Corsac ay sumugod ng napakabilis patungo sa nahuhulog na lalaki. At ang lalaki sa himpapawid ay mukhang nagulat na makita na may darating para iligtas siya. Sa loob ng pangitain, nakikita ng ating bida si John Corsac na lumulukso sa gitna ng ilang mga kalaban at napagtanto niyang pinapanood niya ang nakaraan ng assassin habang ito ay matapang na nakikipaglaban. Pero pagkatapos ng laban, dinampot niya ang isang pulang laso at naghanda para sa isang bagay. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang napakakakaibang regalo na siyang dahilan kung bakit tinawag siyang psycho ng mga tao. May kakaibang ngiti sa kanyang mukha siyang ipinagmamalaki ang kanyang ginawa. Ang pangitain ay lumipat sa isang madilim na mansyon kung saan nangyari ang kanyang kaisa-isang kabiguan. Sa loob, ang target ng assassination ay payapang nakahiga sa kama. Gayunpaman, nang umatake siya, dumepensa ang kanyang target ng may hindi kapani-paniwalang bilis dahil ang target ay ang pinakamalakas na sword master sa buong imperyo. At ito ang huling alaala ni Corsa, ang matalo sa kanyang huling misyon. Pagbalik sa katotohanan, tinanong ni Corsac kung ano ang iniisip niya, habang malapit na malapit ang mukha nito sa kanya. Napakalaki ng gulat kaya nawalan ng balanse ang ating bida at natumba sa sahig. Habang takot pa rin, naalala niya na ang nasummon ay dapat mayroong ganap na pagsunod. Kaya huminga siya ng malalim para kumalma at nagpa siyang subukan ang sinasabing panuntunang ito. Inutusan niya si Corsac na itabi ang kaldero ng ramen at linisin agad ang mesa. Nagulat ang ating bida sa bilis nito at sa katotohanang hindi ito nagreklamo ni Katiting. Ginagawa niya talaga lahat ng sinasabi ni Bong Joon-hyuk nang hindi ito kinukwestiyon kahit isang beses. Sabi ni Corsac na obligado ang pagsunod at nagpa siya ang ating bida na humingi ng isang katawa-tawang bagay. Tapos seryoso ang mukha, inutusan niya ang assassin na gumawa ng isang partikular na tunog. At iyon ay ang tumunog na parang aso. Nailang ang ating bida at nag-isip kung sumobra ba siya sa kanyang hiling. Pero sa kanyang gulat, nagsimulang umarte si Corsac na parang isang sobrang masaya at masunuring tuta. Naka-thumbs up, kinumpirma ng ating bida na totoo ang bagay na ito tungkol sa ganap na pagsunod. Bigla, may nagsimulang kumalabog ng malakas sa pinto, kaya naging alerto silang dalawa. Isang boses mula sa labas ang sumisigaw sa kanya at naalala ng ating bida na nakalimutan niyang bayaran ang interes sa kanyang utang. Mabilis niyang sinabihan si Mr. Corsac na tumayo dahil naging seryoso na ang sitwasyon. Naalala niya na umutang siya ng 10,000 won sa isang pribadong pating. Ang pera ay napunta sa operasyon ng kanyang ama at sa matrikula sa kolehiyo ng kanyang nakababatang kapatid. Kahit na nakapagbayad na siya ng 5,000 na interes, ang pangunahing utang ay pareho pa rin tulad ng dati. Samantala, patuloy na sumisigaw ang pating na buksan niya ang pinto at tingnan kung buhay pa siya. Nang makitang nag-aalala ang kanyang amo, nag-alok si Corsac na siya na ang bahala sa problema sa kanyang paraan. Dahil sa desperasyon, sinabihan siya ng ating bida na magtago sa banyo at huwag gumawa ng ingay. Pagbukas niya ng pinto, hinablot siya ng pating sa kwelyo ng may buong lakas. Tinanong ng lalaki kung okay lang siya dahil nag-alala daw ito sa huling pagbabayad. Pagkatapos ay iminungkahi niya na kung magigipit pwede na lang ibenta ng ating bida ang isang organ at sumingit ang kanyang kasama na ang nakababatang kapatid ay maaari ring magkahalaga ng malaki. Nang marinig ito, napuno ng galit si Bong Joon-hyuk at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon.
Napansin ng pating ang kanyang masamang tingin at tinanong kung iniisip niyang lumaban, ngunit pinilit ng ating bida na ngumiti at sinabing hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Umalis ang lalaki ngunit binalaan siyang mag-ingat kung ayaw niyang mawala sa mapa. Pagkaalis ng mga lalaki, lumabas si Corsac mula sa banyo at pinuri ng ating bida kung gaano siya katahimik. Pagkatapos ng nakakabaliw na araw, pakiramdam niya ay pagod siya at iniisip kung kailangan niya ba talagang umakyat sa tore. Maganda ang pera, pero sa tingin niya ay masyado siyang duwag para harapin ang mga panganib sa lugar na iyon. Hindi alam kung ano ang gagawin, tinanong niya si Corsac, na nagsabing maaari siyang paalisin kung gusto niya. Pero pagkatapos mismo, itinaas ng assassin ang kanyang kamay at nakangiting nagtanong kung pwede siyang manood ng TV sandali. Nagtaka ang ating bida pero pinayagan niya ito, at nagpasalamat si Corsac at sinabing manonood siya ng isang drama. Kalaunan, habang natutulog ang ating bida, nagbabantay ang assassin habang nanonood ng telebisyon. Kahit na isa siyang summon, ang pagkakaroon ng kasama ay hindi naman pala masama para sa ating bida. Sa katunayan, medyo nakakapanatag ito at mas nakakapag-relax siya ng kaunti. Para naman kay Corsac, pinapanood niya ang ilaw mula sa TV at iniisip kung paano siya laging nag-iisang nagtatrabaho hanggang ngayon. Ang ilaw ay tumatama sa kanyang mukha habang tila gumagawa siya ng isang mahalagang desisyon. Kinabukasan, tumunog ang alarm ng 8:00 ng umaga at inaantok na pinatay ito ng ating bida. Nagising siya at napagtantong wala na si Corsac, iniisip kung na-dismiss na ba ito. Kinumpirma ng isang system window na tapos na ang 6 na oras na manifestation kaya nagunat siya at naghandang pumasok sa trabaho habang nag-aanunsyo ng balita ang TV. Ang balita ay tungkol sa isang kakaibang insidente sa ahensya ng pautang ng Smilecash. Natigilan ang bida natin sa kanyang ginagawa dahil nakilala niya ang pangalan ng lugar na iyon. Iniulat sa TV na 3 biktima ang natagpuan at tinanggalan ng ulo. At ang pinaka-nakakagulat ay pinalamutian ng mga pulang laso ang mga ulo. Agad niyang naalala ang pangitain at napagtantong kagagawan iyon ni John Corsac. Pagkatapos ay naalala ng ating bida ang mayabang na ngiti ni Corsac na sumasaludo sa kanya na parang isang tapat na sundalo. At ngayon ay sumisigaw siya sa desperasyon dahil isang biro lang pala ang buong nakakaginhawang ideya at nakapag-summon siya ng isang psycho killer. Ipinapakita sa balita sa TV ang karumal-dumal na eksena sa ahensya ng Smilecash at ilang nakakakilabot na detalye tulad ng kamay ng isa sa mga biktima sa sahig. Higit pa riyan, natagpuan ang mga ulo ng mga loan shark na pinalamutian ng mga pulang laso. Nang makita ito, nagpanik ng husto ang ating bida dahil alam niya kung sino ang may kasalanan. Habang nagpapanik siya sa convenience store, may tumawag sa kanya mula sa likuran at nagkaroon siya ng kakaibang pangitain ng pugot-ulong loan shark na sinisingil siya sa kanyang utang. Sobrang nabigla ang ating bida kaya't nanlaki ang kanyang mga mata sa isang iglap. Nagpatuloy ang pangitain kung saan nakalagay ang iba pang mga ulo sa estante na parang mga produktong ibinebenta. Sobrang tindi ng takot kaya napasigaw siya at natumba patalikod na nagpatumba ng mga gamit sa tindahan. Lumapit ang clerk at nagtanong kung okay lang ba siya matapos ang lahat ng kaguluhan. Mabilis siyang humingi ng paumanhin at tumakbo palabas ng tindahan. Hiyang-hiya. Sa labas, nagpasya siyang wala siya sa kondisyong magtrabaho at mag-day off na lang. Nagsimulang isipin ng ating bida ang mga taong nawala at nakaramdam ng kasalanan sa lahat ng nangyari. Habang naglalakad mag-isa sa kalye, kinukuwestiyon niya kung kasalanan niya ba talaga ang lahat ng ito. Sa wakas, bumalik siya sa kanyang maliit na silid para subukang kumalma ng kaunti. Binuksan niya ang status screen at kinumpirma na hindi siya sasaktan ni Corsac ngunit nakakatakot pa rin ito. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at naghandang gamitin ang designated summon sa unang pagkakataon. Ngunit sa kanyang pagkagulat, may humadlang sa kanya, at naiwang litong-lito ang ating bida. Lumalabas na isang system screen ang humihingi sa kanya ng satisfaction rating para sa na-summon na nilalang. Sa galit, isang bituin lang ang ibinigay niya dahil sinuway nito ang kanyang utos na manood lang ng TV. Gusto niyang magbigay ng isang bituin lang, pero sa huli, nagbago ang isip niya. Naisip ng ating bida na hindi siya pwedeng maging ganoon kalupit at nagpa siyang magbigay ng mas mataas na puntos. Ang huling rating ay 3 bituin dahil naalala niya kung paano nagdusa ang kanyang ina sa mababang rating sa trabaho nito. Agad na nasummon muli si John Corsac na may ngiti at sigaw ng katapatan, nagpasalamat siya para sa 3 bituin at nagtaka ang ating bida kung talaga bang ginawa iyon ng lalaking mukhang inosente.
Walang paligoy-ligoy, tinanong ng ating bida kung siya ba ang may kagagawan sa nangyari sa mga loan shark. Kinumpirma ni Corsac ang lahat ng may ngiti, sinabing inasikaso niya sila bago siya ma-dismiss. Dahil doon, nagpanik ang ating bida dahil nakatayo siya sa harap ng isang totoong assassin. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili sa pag-alalang hindi naman siya sasaktan ng summon, kaya tinanong niya kung paano nahanap ng assassin ang opisina at nalaman ang tungkol sa isang tracking mark. Nalilito ang ating bida tungkol sa markang ito at nagtanong kung bakit niya ginawa ang ganoong bagay. Ipinaliwanag ni Corsac na sila ay banta at mas mabuting harapin ang problema ng maaga, ngunit lahat ng ito ay dahil sa ikatlong batas ng summon na sinunod niya ng husto. Sinasabi sa batas na ang pagprotekta sa summoner ang pinakamataas na prioridad kaysa sa anumang utos. Naiintindihan ng ating bida na kung hihilingin niyang patayin siya, hindi susunod si Corsac. Gayunpaman, sinabi niyang walang totoong banta at sariling desisyon lamang iyon ni Corsac. Sumagot si Corsac na makatwiran ang kanyang desisyon at tinawag siyang psycho ng ating bida. Agad siyang humingi ng paumanhin, ngunit sinabi ng assassin na sanay na siyang marinig iyon. Naiintindihan ng ating bida ang lohika, ngunit napagtanto kung gaano ito kapanganib at nagsimula siyang isipin kung ano ang mangyayari kung makabangga siya ng malaking tao sa kalye. Inisip niya na may isang lalaking nagbibirong nagbabanta sa kanya sa kalye, ngunit sa interpretasyon ni Corsac, ang resulta ay isang ulong nakabalot na parang regalo. Natakot ng husto ang ating bida sa ideya at nagpa siyang itigil ito. Sa kanyang pagkagulat, lumuhod ang assassin at agad na humingi ng tawad. Pinagbawalan siya ng ating bida na kumilos ng mag-isa maliban na lang kung may tunay at direktang banta at nangako si Corsac ng pasigaw na susuriin niyang mabuti ang sitwasyon. Medyo masigla ang sagot ngunit ipinabalik muna siya ng ating bida. Bago umalis, lumingon ang assassin at nagtanong ng isang mahalagang katanungan. Tinanong niya kung bakit hindi pa nagpapasya ang ating bida na umakyat sa tower. Lubos na nabigla ang ating bida sa tanong. Hindi niya iyon inaasahan. Ikinuyong niya ang kanyang kamao at inisip na ang pag-akyat sa tower ay isang pagkakataong minsan lang dumating sa buhay. Gayunpaman, takot na takot siyang harapin ang mga halimaw at panganib sa loob. Kaya tinanong niya kung nagkaroon na ba si Corsac ng ibang summoner na tulad niya dati. Kinumpirma ng assassin ng may ngiti na naglingkod na siya sa iba. Nahiya ang ating bida dahil wala siyang lakas ng loob na isugal ang kanyang buhay at iniisip niyang isa siyang kaawa-awang duwag dahil sa sobrang takot sa lahat. Ngunit biglang pinuri siya ni Corsac, sinabing siya ang pinakamahusay na summoner sa lahat. Ipinaliwanag niya na ang pinakadakilang katangian ng isang summoner ay ang unahin ang kaligtasan dahil ang isang matapang na summoner ay mapanganib. At kung mapapatay siya, hindi makakaalis ang summon. Sa wakas, nangako siyang gagawin ang lahat ng mahihirap na trabaho at hiniling sa ating bida na mamuhay lang ng maayos. Kinabukasan, nagising ang ating bida na pagod matapos ang isang magulong gabi ng pagtulog. Pagkatapos ay nagpasya siyang kalimutan ang tungkol sa tower at mamuhay na lang ng masaya dahil wala na ang kanyang utang. Bukod pa rito, maghahanap siya ng normal na trabaho at mamumuhay ng ligtas at masipag. Ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono at kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa sa likod. Tumatawag ang kanyang tatay para kumustahin siya at pag-usapan ang kanyang rehab. Gayunpaman, masama ang balita dahil katatanggal lang sa trabaho ng kanyang ina. Nagulat ang ating bida sa balita at ibinaba ang telepono nang hindi alam ang gagawin. Nakatayo lang siya roon sandali, pinoproseso ang lahat ng narinig niya mula sa kanyang ama. Matapos ang matagal na pag-iisip, nagpasya ang ating bida na pumasok sa tower, kaya nagpasya siyang sumilip lang muna. At kung masyadong mapanganib, aalis siya agad, ngunit bago siya pumunta, naisip niyang hindi na niya kailangang isummon muli ang psycho na si Corsac. Pagkatapos ay sinubukan niya ang kanyang swerte sa random summon, nangangarap ng isang legendary rank. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng system na naka-cooldown ng isang buwan ang random summon. Walang ibang pagpipilian. Na-summon niya si Corsac, na nagpasalamat sa kanya para sa 5 bituin. Naramdaman ng ating bida ang pagkailang at iniisip kung alam ba ng assassin na sinubukan niya itong palitan. Sa bagong lakas ng loob, inanunsyo niyang papasok siya sa tower at tinawag siyang matapang ni Corsac. Pagkatapos ay itinapon ni Corsac ang mga gamit sa trabaho ng ating bida at nangakong magiging hunting dog niya. Nang may tiwalang ngiti, sinabi ni Corsac na siya na ang bahala sa lahat at hindi dapat gumalaw man lang ang ating bida doon. Di nagtagal, lumitaw ang isang asul na screen na nagtatanong kung gusto nilang pumasok sa Dark Tower ng Korea.
hindi man lang nagtanong. Agad na pumayag si Corsac at nagbigay ng okay signal sa system, kaya hinila sila papasok sa tower habang sumisigaw sa desperasyon ang ating bida. Dinala sila sa isang mabilis na digital tunnel at lubos na nahilo ang ating bida sa nakakalokong biyahe. Mahigpit na kumapit si Corsac habang patuloy silang nahuhulog. Sa wakas, dumating sila at napagtanto ng ating bida na nasa loob na siya ng Dark Tower. Ang first floor ay halos isang ganap na disyerto, kaya naman nahihilo siya at halos maisuka ang lahat. Pagkatapos ay tinulungan siya ni Corsac na makabawi sa pamamagitan ng pagtapik sa likod. Pagkatapos ay hiniling ng assassin sa ating bida na sumunod sa kanya ng may ngiti. Bigla, isang asul na screen ang nag-alerto sa iyo na handa na ang iyong physical at combat skills. Dahil dito, nararamdaman ni Bong Joon-hyuk na mas malakas siya kahit na level 1 pa lang siya. Ang misyon sa unang palapag ay talunin ang 5 makakapal ang balat na larva sa loob ng 2 oras. Nagsaliksik na siya noon pa at alam niyang subukan ng kasanayan ang unang palapag at inaabot ng 30 minuto ang ibang manlalaro para talunin ang isang larva lang. Sa kabila nito, ikinuyom ng ating bida ang kanyang kamao dahil isa na rin siyang manlalaro ngayon. Kaya nagpasya siyang subukang hulihin ang isa ng mag-isa at labis na nag-alala si Corsac. Maingat niyang nilapitan ang isa sa mga nilalang na nakatayo lang sa lupa. Para lumaban, naisip niyang kailangan niyang humiram ng sandata kay Corsac ngunit biglang tumayo ang larva at humarap sa kanya. Pagkatapos ay nagpakita ito ng kakaibang hugis na may berdeng kislap sa loob. Nabigla at natulala ang ating bida sa itsura ng halimaw. Dahil sa takot, sumuko agad ang ating bida at humingi ng tulong kay Mr. Corsac. Tuwang-tuwa ang assassin sa desisyon at nagbigay ng masiglang thumbs up. Walang sinayang na oras, tumakbo siya ng napakabilis papunta sa halimaw. Sa isang hampas lang, winasak niya ang larva sa isang pagsabog ng berdeng goo. Pagkatapos ay sinabihan niya ang ating bida na lumayo at winasak din ang iba pang mga larva. May masamang ngiti. Inihanda niya ang kanyang mga energy claw para sa huling pag-atake. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng sunod-sunod na mga energy blade patungo sa mga kalaban. Ang mga piraso ng mga larva ay nagsimulang mahulog mula sa langit matapos matamaan. Gumamit siya ng kakayahang pagsabog at tinapos ang lahat ng natitirang nilalang. Hindi makapagsalita ang ating bida dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong kalakas na kapangyarihan sa buong buhay niya. Ang mga katawan ng mga nilalang ay naging alikabok at naglaho dahil ito ay isang mabilisang pagpatay. Dahil dito, nag-level up siya at nakakuha ng S++ rank, na labis niyang ikinatuwa, pero ang hindi niya alam ay nakakuha ng maraming atensyon ang kanyang nagawa. Isang babae sa gym ang nakatanggap din ng abiso tungkol sa kanyang nagawa tulad ng isang lalaki na nagre-relax sa isang nightclub. Sa katunayan, kumalat ang balita sa buong bansa sa isang iglap, at lahat ng manlalaro sa South Korea ay nakatanggap ng parehong babala tungkol sa kanya. Di nagtagal, na-teleport sila pabalik sa maliit na kwarto ng ating bida. Tiningnan ng ating bida ang kanyang cellphone at nagulat dahil 5 minuto lang ang lahat. Binati siya ni Corsac sa magandang trabaho na may ngiting puno ng pagmamalaki. Sabi ng ating bida wala siyang ginawa pero sabi ni Corsac iyon ang tamang gawin. Bukod dito, sa tingin niya ay napakadali lang at tiningnan ang kanyang mga gantimpala sa mesa. Kinuha niya ang Magic Stone at nagulat dahil ito ang unang beses na nakakita siya ng totoo. Ang Magic Stone ay isang mahalagang yaman at kasalukuyang nagkakahalaga ng 50,000 won Singwon. 20 taon na ang lumipas mula nang lumitaw ang mga Dark Tower sa buong mundo. At iyon ang dahilan kung bakit alam na ng karamihan ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa mga ito. Ngunit nagtataka siya kung ano ang Platinum Emblem dahil hindi pa niya ito narinig. Isinantabi muna iyon, ipinagdiwang niya ang pagkapanalo ng pera at si Corsac ay nanood ng TV. Para magdiwang, umorder siya ng isang espesyal na pagkain at inanyayahan si Corsac na kumain kasama niya. Na-excite ang assassin sa amoy ng pagkain at naghanda para sa salo-salo. Naamoy ni Corsac ang sili, at napagtanto ng ating bida na hindi niya kaya ang maaanghang. Nakangiti siyang nagpasalamat sa kanila at nagsimulang kumain ng may malaking gana. Habang kumakain, tinanong ng ating bida si Corsac tungkol sa kanyang paraan ng pagsasalita. Ipinaliwanag niya na nakuha niya ang ugali mula sa kanyang dating summoner na madalas niyang kasama. Nagbiro ang ating bida tungkol sa pagiging impluwensyado ng isang ex at nagsimula silang magtawanan. Pagkatapos kumain, patuloy na nilamon ni Corsac ang pagkain, na sobrang saya, at ngayon naiintindihan na ng ating bida na hindi pala ganoon kapanganib ang tower, dahil sa lahat ng ito,
Napagtanto niya na posibleng-posible na masakop ang tower. Kinabukasan, nagising siya na may bagong determinasyon sa kanyang mga mata, kaya naman nagtakda siya ng routine na magtrabaho sa umaga at magsanay sa gabi. Binago niya ang kanyang routine at nagpasya na hindi na magtrabaho sa umaga para mag-focus sa tower kasama si John Corsac. Sinubukan ng ating bida ang kanyang pagsunod at inutusan siyang sumayaw na ikinatuwa ni Corsac na may 5 bituin. Nagtataka si Pung Juhyuk kung ganoon ba talaga kahalaga ang satisfaction rating. Ipinaliwanag ni Corsac na ang mas magagandang grado ay nagdudulot ng mas maraming benepisyo tulad ng pagtaas ng oras ng pag-summon at rank boost. Di nagtagal, pumasok ang dalawa sa second floor ng Dark Tower para sa susunod na hamon. Ang bagong misyon ay talunin ang 10 sa pinakamabilis na larva sa loob ng wala pang 2 oras. Napagtanto ng ating bida na mas mahirap ang lakad na ito dahil malilikot ang mga nilalang pero pinanatag siya ni Corsac at sinabing walang oras para mag-isip kung anong gagawin. Tinitiyak niya sa iyo na tatapusin niya ang lahat sa loob lang ng 3 minuto at nangangakong iuwi kaagad. Pagkatapos, gamit ang napakalaking kapangyarihan, naghanda siyang atakihin ang lahat ng halimaw ng sabay-sabay. Sumigaw ang ating bida na kakain sila ng manok mamaya at tuwang-tuwa na nagpasalamat si Corsac. May kumpiyansang ngiti, inilabas niya ang lahat ng kanyang enerhiya para sa pag-atake, at sa isang iglap lahat ng larva ay tuluyang nawasak niya. Nagulat ang ating bida sa eksena at nakatanggap na naman ng S++ rank na gantimpala. Napakadali at napakabilis ng lahat para sa kanya at iniisip niyang magagawa niya ito bago magsimula ang kanyang trabaho. Agad-agad, pumasok sila sa 3rd floor at ang kanilang misyon ay talunin ang 10 ice larva. Winasak na naman silang lahat ni Corsac nang walang kahirap-hirap. Ipinagmamalaki ng assassin ang kanyang perpektong gawa, at pagkatapos ng tagumpay ng misyon, nagdiwang ang dalawa sa pamamagitan ng isang high five. Nagniningning ang mga mata, napagtanto ng ating bida kung gaano kadali na ang tower. Ipinapakita sa kanyang status screen na nasa level 6 na siya at kaya nang mag-summon ng 2 nilalang ng sabay. Nagulat siya dito dahil ibig sabihin ay maaari siyang magdala ng iba pa sa tower kasama niya at si Corsac ay napakalakas na. Bukod dito, napakaganda ng mga gantimpala para sa C-rank at marami na siyang naipon. Sa isa pang kakampi, mas magiging panatag ang kanyang loob sa mga darating na laban. Gayunpaman, ang random summon ay nasa cooldown ng mahigit 20 araw at kailangan niyang maghintay. Kaya sa ngayon, magpapatuloy sila ni Corsac sa pag-akyat sa tower at pagbasag ng mga record. Samantala, napakatensyonado ng kapaligiran sa Awakened Administration. Isang lalaki at isang babae ang nasa meeting room kasama ang kanilang boss. Nagtataka ang lalaki kung kailan tutugtog muli ang anunsyo ngayon at napansin ng babae na nababalisa siya tungkol dito na labis niyang ikinainis. Sila ang team leader na si Joan Guangil at Vice Director Lei Mingyi. Pagkatapos ay kinumpirma niya na isang bagong S-rank advertisement ang lumitaw sa 6th floor. Nagulat ang leader dahil hindi tumitigil sa paglitaw ang mga anunsyo ng Dark Tower kamakailan at lahat ng ito ay pag-aari ng iisang tao na nililinis ang mga palapag ng sunod-sunod. Kung magpapatuloy ang manlalarong ito at malinis ang lahat ng palapag na may S-rank, kung gayon, hinampas ni Director Park Kyung-soo ang kanyang kamay sa mesa dahil babaguhin nito ang lahat ng kanilang nalalaman. Ipinaliwanag niya na hanggang ngayon, ang record ng Korea ay rank A lang, at hindi man lang nila alam na may mas mataas pang rank. Maaaring subukan ng ibang bansa na agawin ang talentadong manlalarong ito para sa kanilang sarili. Kaya naman, inutusan sila ng direktor na hanapin agad ang manlalarong ito. Makalipas ang 2 araw, naghugas ng pinggan si Corsac at sinabing pupunta sila sa 8th floor. Pinapanood ng ating bida si Corsac na naglilinis at iniisip na medyo mapayapa ang lahat hanggang sa 10th floor. Sunod, pumasok sila sa isang maulap na kagubatan para sa susunod na hamon. Ang misyon sa 8th floor ay talunin ang 10 mandirigmang palaka na lumitaw na handang umatake. Umatake ang isa sa mga palaka gamit ang mahaba nitong lilang dila ng napakabilis, ngunit isang talim ng asul na enerhiya ang lumitaw mula sa kung saan para putulin ang atake. At gaya ng dati, tinapos ni Corsac ang lahat ng halimaw at nakakuha na naman ng S+ na gantimpala. Pagbalik sa bahay, binati ng assassin ang ating bida, na nagsabing wala siyang ginawa. Masaya sa resulta, nagpasya siyang bigyan si Corsac ng regalo bilang pasasalamat, kaya inalok niya ang assassin ng pera para lumabas at magsaya. Gayunpaman, tumanggi si Corsac at sinabing mananatili siya sa bahay na nanonood ng TV para hindi iwanang mag-isa ang kanyang amo.
Pagkatapos ay iminungkahi ng ating bida na umorder ng manok at sobrang na-excite si Corsac sa ideya. Habang umuorder ng pagkain, naalala niya na hindi gusto ng assassin ang maanghang na pagkain at nagpa siyang tingnan ang mga premyo. Ang bagong gantimpala ay isang healing potion at nagpa siyang ibibigay ito kay Corsac. Bukod pa rito, nakakolekta na siya ng 1,800,000 won sa mga magic stone at iniisip na ibenta ang mga ito. Sa ika-10 araw ng pag-akyat, pagod na siya at iniisip na umalis sa kanyang part-time na trabaho. Napakadali rin ng 9th floor at ang mga S+ na gantimpala ay isang kamangha-manghang bonus. Nakangiti, nakipag-toast siya sa kanyang partner at nakalimutan pa na isang baliw na assassin ang kanyang nasummon. Dahil sa matataas na grado, ang oras ng pagpapakita ni Corsac ay nadagdagan ng 1 oras. Nagpasalamat ang assassin sa pamamagitan ng paggawa ng puso gamit ang kanyang mga kamay at nangakong aasikasuhin ang lahat. Sa wakas, pumasok sila sa 10th floor at nararamdaman ng ating bida na lumalakas ang kanyang katawan. Nararamdaman niya ang isang puwersang umaapaw mula sa kanyang katawan at ang mana na gumagalaw sa loob niya. At sa lahat ng kapangyarihang ito, ang ating bida ay inihahalin tulad sa isang mailap na kabayo. Kaya naman, ipinaalam niya kay Corsac na magsisimula na siyang tumulong sa mga laban mula ngayon, ngunit mariing tumanggi ang assassin dahil hindi niya hahayaang masaktan ang kanyang amo. Iginiit ng ating bida na sa pagkakataong ito ay kailangan niyang lumaban kasama ang assassin. Biglang, isang higanteng kakaibang mata ang lumitaw mula sa likod ng isang puno na nagmamasid sa kanila at ang halimaw sa 10th floor ay isang higante, nakakatakot na berdeng praying mantis. Takot na takot ang ating bida at nagtataka kung paano ito tinalo ng ibang mga manlalaro. Gayunpaman, nararamdaman ni Corsac na ang pakikipaglaban sa isang insekto ay sumusugat sa kanyang pagkatao. Kaya naging cheerleader ang ating bida at inutusan ang assassin na tapusin ang nilalang. Umatake ang praying mantis gamit ang matatalas nitong kuko sa napakabilis na galaw pero madaling nakaiwas si Corsac sa ere at inihanda ang kanyang ganteng atake. Seryoso ang mukha, itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga asul na talim at sa ilang malalakas na hiwa, pinagpira-piraso niya ang halimaw sa ere. Dahil dito, matagumpay na natapos ang misyon, at muli silang umalis sa tower. Dahil dito, nakakuha siya ng 1 kilo ng magic stones, na may kabuoang 5.25 kilo. Bukod pa rito, nakatanggap na siya ng benepisyo dahil sa pagkakaroon ng 5 platinum emblem. At ngayon na may 10 emblem na siyang naipon, nakatanggap siya ng bagong benepisyo at naging mausisa. Pagkatapos ay ipinakita ng system na maaari itong kumopya ng isang kakayahan mula sa summon nito. Bago pa siya makapili, sinabi ni Corsac na dapat niyang matutunan ang Shadow Step. Tinanong ng ating bida ang dahilan at sinabi ni Corsac na ito ang pinakamagaling na skill para sa pagtakas. Nainsulto ang ating bida at nagtaka kung mukha ba siyang taong mang-iiwan ng iba para lang mabuhay. Kahit na, pinili niya ang Shadow Step at naitala ang kakayahan sa kanyang status. Nagpasya siyang subukan ang bagong skill para malaman kung gumagana ito sa labas ng tower, pero walang nangyari. Pagod na pagod. Bumagsak siya sa lupa at nagreklamo na hindi ito gumana kahit na naging matagumpay ang pag-summon. Sa ika-11 araw ng pag-akyat, tumawag ang ating bida sa isang mahalagang tawag, halatang kinakabahan. Tumawag siya sa Awakened Administration at nagpakilala, sinabing nag-awaken na siya. Binati siya ng attendant at tinanong kung maaari siyang magpadala ng support team sa kanyang bahay. Pagkatapos ibigay ang address, napagod siya dahil tumawag lang naman siya para ibenta ang kanyang mga magic stone. Samantala, dumating si Vice Principal Lee Min-a sakay ng isang itim na kotse sa harap ng gusali. Tinanong ni Jung Gwang-il ang tungkol sa bagong awaken, pero kinumpirma niya na hindi na ito ang rank na lalaki. Pagkatapos ay nabanggit niya na may bagong wake-up call na pumasok at inimbitahan siyang sumama. Desidido, sinabi niya na kailangan nilang puntahan at i-recruit ang player para sa elite team anuman ang mangyari. Samantala, nagmamadaling naglinis ang ating bida sa kanyang maliit na kwarto para tanggapin ang bisita. Biglang may kumatok sa pinto at sobrang kinabahan ang ating bida dahil dumating na sila. Binuksan niya ang pinto at pinapasok sina John Gwang-il at Lei Mina habang humihingi ng paumanhin sa gulo. Ipinakilala ng team leader ang vice principal at lalong kinabahan ang ating bida sa presensya niya. Biglang lumapit ng husto si Lei Mina sa kanyang mukha kaya't labis siyang nahiya. Sa isang matinding tingin, sinabi niya na siya ang S-rank na lalaki, na ikinagulat niya. Hinawakan niya ito at muling tinanong kung siya ba ang top-rank na guy.
Natakot ang ating bida sa sobrang lapit niya at itinulak siya palayo. Litong-lito. Nagtaka siya kung mayroon bang paraan ng pagkakakilanlan na hindi niya alam. Sa ngayon, nagpasya siyang itanggi ang lahat at subukang umakto ng natural hanggat maaari, na nagpapanggap na isang robot. Sinabi niyang hindi siya iyon na may pilit na tawa, pero agad na napansin ni Leimin na halatang halata siyang nagsisinungaling. Pagkatapos ay pinagsabihan siya ni John Guang-il sa pag-iimbestiga sa mga tao at humingi siya ng paumanhin. Humingi sila ng paumanhin at naintindihan ng ating bida na isa lang itong pagsubok. Ilang sandali pa, nagsimula ang isang introductory video na nagtatampok sa isang cute na mascot na nagngangalang Tabi. Ipinaliwanag ng mascot na lumitaw ang Dark Tower sa buong mundo 20 taon na ang nakalipas pero walang sinuman ang makalapit dahil sinisira ng isang invisible na harang ang lahat. Ang sagot sa misteryo ng tower ay dumating kasabay ng paglitaw ng mga player. Sa labas ng tower, normal lang sila, pero sa loob, nagkakaroon sila ng kapangyarihan at nakakatulong sa ekonomiya. Gayunpaman, kung hindi masakop ang tower, isang countdown para sa pagguho ang magsisimula. At kung matapos ang countdown, guguho ang tower tulad ng nangyari sa India 3 taon na ang nakalipas. Ang bawat bansa ay may 1 hanggang 3 tower at sa kabutihang palad, isa lang ang mayroon ang Korea. Maganda ang takbo ng progreso ng Korea at ito ang pangalawang pinakamagandang record pagkatapos ng US. Kaya naman, tinitingnan ang mga player bilang mga bayani na nag-explore sa tower para sa sangkatauhan. Kaya iniimbitahan ni Tabi ang mga bagong awakened na player na magrehistro bilang mga opisyal na player. Nagtapos ang video at naghanda si Jeong Guang-il na magtanong ng ilang verification questions. Hinawakan niya ito at muling tinanong kung siya ba ang top rank na SRANK guy. Natakot ang ating bida sa sobrang lapit niya at itinulak siya palayo. Litong-lito, nagtaka siya kung mayroon bang paraan ng pagkakakilanlan na hindi niya alam. Sa ngayon, nagpasya siyang itanggi ang lahat at subukang umakto ng natural hanggat maaari, na nagpapanggap na isang robot. Sinabi niyang hindi siya iyon na may pilit na tawa, pero agad na napansin ni Leimin na halatang halata siyang nagsisinungaling. Pagkatapos ay pinagsabihan siya ni Ji-yong Guang-il sa pag-iimbestiga sa mga tao at humingi siya ng paumanhin. Humingi sila ng paumanhin at naintindihan ng ating bida na isa lang itong pagsubok. Ilang sandali pa, nagsimula ang isang introductory video na nagtatampok sa isang cute na mascot na nagngangalang Tabi. Ipinaliwanag ng mascot na lumitaw ang Dark Tower sa buong mundo 20 taon na ang nakalipas pero walang sinuman ang makalapit dahil sinisira ng isang invisible na harang ang lahat. Ang sagot sa misteryo ng tower ay dumating kasabay ng paglitaw ng mga player. Sa labas ng tower, normal lang sila, pero sa loob, nagkakaroon sila ng kapangyarihan at nakakatulong sa ekonomiya. Gayunpaman, kung hindi masakop ang tower, isang countdown para sa pagguho ang magsisimula. At kung matapos ang countdown, guguho ang tower tulad ng nangyari sa India 3 taon na ang nakalipas. Ang bawat bansa ay may 1 hanggang 3 tower at sa kabutihang palad, isa lang ang mayroon ang Korea. Maganda ang takbo ng progreso ng Korea, at ito ang pangalawang pinakamagandang record pagkatapos ng US. Kaya naman, tinitingnan ang mga player bilang mga bayani na nag-explore sa tower para sa sangkatauhan. Kaya iniimbitahan ni Tabi ang mga bagong awakened na player na magrehistro bilang mga opisyal na player. Nagtapos ang video at naghanda si John Guang-il na magtanong ng ilang verification questions. Iginagalang ni John Guang-il ang desisyon ng ating bida na alanganing nagpasalamat pagkatapos ay hiniling niya sa ating bida na pumasok sa tower para kumpirmahin na nag-awaken na siya. Bukod dito, iminungkahi niyang linisin ang isang floor at naintindihan ng ating bida ang intensyon. Pumayag siya ngunit nagbabala na aabutin ito ng halos 2 oras para hindi makapagduda. Nakangiti, sinabi ni Leimin na walang problema at maghihintay sila gaano man katagal. Kaya naman, tumayo ang ating bida at naghanda na pumasok sa tower. Nagpaalam siya, inalok sila ng inumin habang naghihintay at pumunta sa kanyang kwarto. Agad-agad siyang na-teleport palayo, iniwan silang dalawa na mag-isa sa kwarto. Kinumpirma ni Jong Guang-il na nag-awaken na siya at hiningi ang opinyon ni Leimin. Sa tingin niya ay wala itong talento at susuko rin siya sa 11th floor dahil doon, ang pagsubok ay harapin ang long-tailed tunnel centipede at ang misyon ay pumatay ng 100 sa mga ito, na imposible para sa isang taong takot. Kaya sigurado siyang iiwanan niya ang misyon at sumang-ayon si Joan Guang-il. Dismayado, nagpasya siyang tawagan ang principal at ibigay ang masamang balita. Samantala,
Sa tower, tinawag ng ating bida ang kanyang kasama na lumitaw sa isang kislap ng liwanag. Yumuko si Corsac at nagpasalamat sa pagtawag sa kanya ng master. Ang misyon ay talunin ang 100 na centipede at nandidiri ang ating bida sa ideya pero hiniling niya kay Corsac na manghuli ng mabagal ng mahigit 1 oras para hindi masira ang record. Agad na naintindihan ng assassin at nag-thumbs up dahil alam niyang pinapanood sila. Sa isang mapanlinlang na ngiti, iniisip ng ating bida na maloloko niya ang lahat gamit ang isang pangit na record. Nagsimulang lumaban si Corsac pero tinanong kung masyado ba siyang mabilis para sa gusto ng boss. Pagkatapos ay sinigawan siya ng ating bida na bagalan at agad na sumunod ang killer. Dahil dito, bumagal ng husto ang bilis ng pangangaso at naging mas kampante ang ating bida. Umakyat pa siya sa ibabaw ng isang patay na centipede para panoorin ang laban mula sa magandang pwesto. Pero bigla, natakot ng husto ang ating bida dahil sa isang nangyari. Napalibutan siya ng mga nilalang at nanigas ang kanyang katawan sa takot, hindi makagalaw. Agad na napansin ni Corsac na nasa panganib ang kanyang master at sumugod para tumulong. Sumigaw siya na ang bahala sa lahat at sumugod gamit ang kanyang mga energy blade. Sa sobrang galit, winasak niya ang lahat ng centipede na naglakas loob na atakihin ang kanilang summoner. Pinagpira-piraso ng atake ng asul na enerhiya ang mga halimaw sa isang iglap. Ligtas na ang ating bida pero sinigawan niya si Corsac na bagalan dahil masyado siyang bumilis. Nagrereklamo siya na tinapos ng killer ang lahat ng mas maaga sa napagkasunduang oras. Gayunpaman, tumanggi si Corsac at sinabing ang buhay ng kanyang master ang pinakamataas na prioridad. Desperado ang ating bida dahil alam niyang nasira na ang kanyang plano at kinumpirma ng isang asul na screen na nakakuha na naman siya ng S-rank na may talo ng ekspresyon. Na-teleport siya palabas ng tower, walang magawa. Naghihintay ang dalawa sa kwarto at sinabi ni Leimina na 5 minuto na ang nakalipas. Bigla, isang asul na notification screen ang lumitaw sa mismong harapan nila. Biglang pumasok ang ating bida sa kwarto sa isang asul na liwanag na ikinagulat ng dalawa. Napatulala sila dahil lumitaw ang notification kasabay niya. Sa wakas ay naintindihan nila na sa kanya ang pinakamataas na rank sa 11th floor. Sa isang buntong hininga, napagtanto niyang ayaw niyang humantong sa ganito. Kaya naman, sinabi niyang kailangang patahimikin ang dalawa habang lumitaw si Corsac sa likuran niya. Sa seryosong tingin, sinabi niyang patatahimikin niya silang dalawa para hindi kumalat ang kanyang sikreto. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Corsac para tuparin ang utos ng kanyang amo. Sumigaw ang bida natin na itali na lang silang dalawa, pero mali ang pagkaintindi ng killer sa lahat. Bigla na lang, nagkaroon ng nakakatakot na pangitain ang ating bida at sumigaw sa sobrang takot. Sa kanyang bangungot, desperado siyang nagtanong kung sino ang nag-utos na gawin ang ganoong bagay. Humingi siya ng tawad, umiiyak nang makita ang nangyari sa dalawa sa kanyang imahinasyon, ngunit isa lang itong guni-guni at tiningnan siya ng mga opisyal na lubos na naguguluhan. Tinulungan nila siyang tumayo dahil bumagsak siya sa lupa at biglang pinagpawisan ng todo. Napagtanto ng ating bida na naghahalusinate siya at sinubukang kumalma para ipagpatuloy ang usapan. Pagkatapos ay bumalik siya sa pagtanggi sa lahat at sinabing nagkataon lang ito sa isa pang manlalaro. Iniisip ni Jiun Guangil na masyadong perpekto ang tiyempo, ngunit iginiit ng ating bida na hindi siya iyon. Nagpa siya ang team leader na ibahin ang usapan at kumuha ng kontrata para pirmahan niya. Nagulat ang ating bida nang makitang isa itong elite contract at hindi isang general contract gaya ng hiling niya, ngunit ipinaliwanag ni Jung Kwang-il na isa itong espesyal at natatanging kaso sa buong industriya. Sa katunayan, isa itong ultra-elite contract para sa isang special level player. Ang taunang sahod ay 12,000 won na may karapatan sa pabahay at maximum security. Bukod pa rito, nag-aalok ang kontrata ng kaligtasan mula sa batas, na ikinagulat niya. Ito ay isang benepisyo na tanging ang number 1 player lang sa Korea ang mayroon, na ginagawa siyang parang isang maharlika. Sabi ng ahente, ibibigay ng bansa ang lahat ng makakaya nito, ngunit bago pa siya makapagpatuloy, pinutol siya. Sumigaw ng hindi ang ating bida at agad na tinanggihan ang alok. Nagtanong ang ahente kung bakit todo ang pagtanggi niya, at sinabi ng ating bida na ayaw niyang nakakakuha ng atensyon. Dahil kapag nakakakuha siya ng atensyon, lubos siyang natataranta at na-stress kahit sa pagbili lang ng damit. Naalala niya ang isang restaurant kung saan nakilala siya ng may-ari at dahil doon, hindi na siya nakabalik pa. Napagtanto ng dalawang ahente na isa siyang extreme introvert habang iniisip ng ating bida na hindi siya sigurado sa kahit ano.
Nakita ang sitwasyon. Nagpasya ang team leader na umatras muna at pumayag sa isang general contract. Kinamayan niya ang ahente at inisip na ang isang elite contract ay may kasamang malaking responsibilidad. Sa kontratang iyon, hindi niya maaaring isuko ang kanyang pagkakataong umakyat sa mas matataas na palapag ng tower. Kaya naman tinanggihan ng ating bida ang ganoong kabigat na pasanin at sinabing gusto lang niyang mabuhay ng medyo mas maayos. Samantala, sa headquarters ng Awakened Administration, hindi maganda ang paligid. Nagreklamo ang director kay John Guanggil dahil ibang-iba ang ulat sa inaasahan niya. Hindi maintindihan ng boss kung paano nakamit ng taong ito ang isang S-rank ngunit kinumpirma ng ahente na kakaiba ang kanyang personalidad. Ipinaliwanag niya na ang ating bida ay isa sa pinakamahiyain na uri na nakilala niya sa buong buhay niya. Kaya naman nagtanong ang director kung hindi ba sila nagkamali, ngunit sinabi niya na imposible dahil tama ang oras. Nagalit ang boss at sinabing ang talento niya ang mahalaga at inutos na kaladkarin siya sa elite. Seryoso ang mukha, naintindihan ng team leader na kailangan niyang mapabilang sa elite team. Pero sa bahay, sumisigaw ang ating bida na hinding-hindi siya pupunta at tila naiinis. Pero sa totoo lang, nakikipagtalo siya kay Corsac na humingi ng paumanhin dahil sa pagkabigo sa plano. Di nagtagal, pumasok sila sa 12th floor at ang kanilang misyon ay talunin ang 20 Ice Weasel. Inutusan niya si Corsac na lumaban ng napakabagal at tumugon ang assassin ng may katapatan at sigasig. Iniisip ng ating bida na mapagkakatiwalaan niya ito at naniniwalang mawawalan ng interes ang administrasyon, ngunit bigla siyang nagsimulang manigas dahil sa sobrang lamig. Sinusubukan niyang magtiis, ngunit napansin ni Corsac na namumutla ang kanyang mukha. Kaya naman sobrang nag-alala ang killer at nangakong tatapusin ang lahat ng napakabilis. Sumigaw ang ating bida na dahan-dahan lang, pero hindi siya pinansin ni Corsac at sumugod. Winasak niya ang mga halimaw at sinabing ang karaniwang sipon ay isang sakit na walang lunas at nasa panganib ang kanyang amo.